Nag-lock siya dyan. Baba natin. Check natin kung siya magla-lock. Yun. Nag-lock siya dyan. Swak na swak. Ayos. Tapos medyo magaspang nga yun dito sa taas. Tapos pag inapak natin yung paa natin, ayun, di ba? May clearance dito. Sa video ito ay ilalagay natin itong napakagandang CNC footrest or foot peg para sa ating mga Honda Click. Ano nga ba yung advantage ng paglalagay nito at kung paano yung DIY na pag-install nito? So magandang hapon po sa inyo, Moto Arc here. At sa video ito ay i-install po natin itong napakagandang CNC footrest or foot peg para dito kay Scarlett natin or sa ating mga Honda Click. So itong nabili po natin is napaka-rare lang or ngayon lang ata ako nakita ng CNC na footrest or foot peg para sa mga motor. At yun, pang Aerox NMAX pa siya guys, pang Aerox NMAX siya actually. Ayun o, Aerox NMAX. So fit na fit siya doon, wala pang nilalabas na pang click. Pero yun, tatry nating ilagay ito sa ating mga motor. Actually may mga nakikita ng video na na-install po nila itong foot peg sa mga Honda Click. Ang kaso, hindi po nila na ilalagay lock kasi medyo mataba yun dito. Yun dito kasi sa mga Yamaha medyo mataba yung part na to. Hindi nila na ilalagay lock. Tayo, try natin ilagay yung lock natin na yan para hindi po siya lumalawlaw, no. So yun, bigyan ko lang kayo ng konting idea dito sa product na to. CNC po siya, machine cut, kung kaya naman napaka-precise. Napakaganda po ng pagkakagawa sa kanya. Also may kabigatan, no. Ang bigat niya. So talagang quality. Legit na matibay ito. So yung mga CNC alam naman natin na ano yan, hindi po yan nagbabakbak. Matibay po yan. Kagaya ng mga swing arm po natin, Bomex po natin. Halos ganun yung material nito, yung quality nito. Tsaka tignan nyo naman yung detalye, oh. Napaka-rare. So bihira pa lang to. Actually nagkakaubusan yung silver. Check nyo kung meron pa sa description yung available na kulay ata ngayon. Pula tsaka itim. Ewan ko lang kung pwedeng tanggalan siya ng kulay, no. Kasi silver, in-order ko pa sa ibang shop eh. So yun, ARM din pala yung brand nito guys. ARM, so same brand sa mga swing arm po natin. Ayan, mga ARM accessories. Magandang maganda para sa ating mga motor, no. Tapos yung nagustuhan ko dito, bukod sa aesthetic na maporma, maangas. Ayun, okay yung tsura niyan. Mas mahaba siya. Dahil nga pang Aerox NMAX, mas mahaba siya. Yun, no, mahaba ng konti. Kaya naman komportable yung mga pasahero natin, OBR back ride. Kapag aapak yan, lalo na kung medyo malaking paa or tsinelas sapatos. So yun, nagpalit tayo nito kasi may nagsuggest din na isang subscriber natin kahapon na try po nating ilagay ito. So sinearch ko siya at yun, nakita ko dumating agad ngayon, no? Ang bilis lang ng mga parcel, isang araw na lang dumating agad. Tapos inorderan ko na rin po ng itong CNC na pang clip. Sabay sila dumating, actually buti na lang nagsabay no. So papalit po natin siya dito sa lock na to. Kasi ang pangit naman kung CNC yung foot peg natin tapos ganito yung lock natin, badoy, 'di ba? So ito kasi parang may alambre lang siya or clip. Ito yung lock niya, bilog aesthetic, 'di ba? Tapos galing sa SCCM CNC. Same ng mga nilalagay po natin na tornilyo sa ating mga motor. O, di ba? Matchy-matchy. Tsaka, yun, nagustuhan ko dito, talagang aesthetic po yung CNC bukod sa matibay. Pwede pa siyang pang show, no? Dahil, ayan, ang kinang niya. So, yun, minadali din natin pagbili nito, guys. Kasi kung makikita nyo yung dati nating footrest, itong Scoopy footrest na maganda nung una, may video tayo niyan. Medyo, nagbakbak. Repainted lang pala siya. Akala ko nga, siya, magtatagal yung kulay niya. Pero, ayun, nagbakbak siya, no? Dahil casted lang siya at di siya CNC. Parang hindi si material nito, nagbabrown siya, nagbakbak siya, papangit pala siya katagalan. Sa una maganda yan guys kung gusto makita yung video, lalagay ko yung video ng pag-install niya. So yun, papalitan na natin siya nitong CNC para match na, no? Talagang bagayan na yung gagawin po natin, CNC na lahat. So yun nga, for idea, Aerox NMAX, plug and play siya kasi pang Aerox NMAX talaga to kasi mataba yung dito niya. So saswak po siya dito sa part na to, no. So tatry po natin dito sa click. Kung may shoot po natin siya, kasama pa rin itong mga lock po niya. Ito, itong may bulitas spring. Actually wala siyang kasamang bulitas spring, yung stock yung gagamitin po natin. So kukunin na lang natin itong nandito. Tapos yung plate na ito,
Itong sa stock yung gagamitin po natin. Ito yung galing sa stock natin. So yun, tatry po natin siyang maisalpak. Siyempre bago yun, tanggalin po muna natin itong lumang footrest po natin. So may lock lang naman yan, tanggal, tapos baklats na agad yan. Yeah. Diba? Medyo makalawang na rin, no? Ito yung bulitas niya, guys. Yan po yung naglalak. Tapos pumapasok siya doon sa mga butas-butas dyan. Tapos itong spring gagamitin natin. So yan, ito yung mga lilipat natin. Tapos sa plate, gagamitin natin itong sa stock. So linisan na lang din natin yan. Ito sa footrest natin, may left and right po siya, no? L tapos R. So itong R, dito sa may side ng radiator po natin. Tapos yung left, syempre dun sa kabilang side. So, sa fittings niya guys, ayan, swak na swak lang talaga siya dito sa butas. Oh. Parang hirap na nga ipasok nito. Ayan, kasi pang Aerox NMAX nga talaga yan. Mas malaki po yung lalagyan nila dito. So tinitignan ko pa kung paano magiging fittings natin. So may stopper naman siya dito. Ayan, ito yung stopper niya. So kapag bumaba siya, nilagyan lang natin siya ng pin. Hihinto naman siya. Pero yun, medyo maluwag siya. Magbabibrate lang siya guys, ipeber. So dahil masikip, try natin siyang diskartehan na luwagan to. So gamit tayo nitong malaking plies. So yun guys, ayaw talaga pumasok kapag meron ito. So kapag ito lang naman, kakasya naman. So pagkita ko sa inyo, no. Ayun, no, kasya naman. Ang kaso, magalaw. Other option naman natin, pag sinikapan naman natin to, pwede natin siya sikapan. Ang kaso, katagalan, luluwag din yan, panigurado. So kung yan lang yung gusto nyo, plug and play, walang lock, pwede naman siya, no. Ang kaso, tayo gusto natin functionable pa rin. So yung magiging solusyon natin, either magtabas tayo dito, nipisan natin ng konti, or ito. Pero dahil ito guys, bakal kasi yan, tsaka mukhang mahirapan tayo magnipis niyan, tsaka baka humina yan, syempre katagalan masira. Dito tayo mag-a-adjust guys. So dito sa part na to sa likuran. So kung makikita nyo, napakaliit na lang ng clearance. So ang kailangan nating clearance is kakasya po itong foot peg. Also itong plate na to. Kasi dito mag-slide yung spring po natin tsaka yung bulitas. So para mag-lock po siya, ayan dito. Kailangan po nating maipasok to. So para kapag tinaas baba po natin siya, hindi siya mabibrate. Also naglalak at saka tumutunog siya. So dito tayo magbabawas guys, probably hanggang dito sa part na to. Ninipisan natin siya ng mga ganito lang kakapal. Siguro mga 3 to 4 mm. So gagamit lang ako ng grinder. Balikan ko kayo. So sinukat ko doon sa motor. Itong part na to, yung gumasgas na yan, itong na-curve. Yun yung babawasan natin ng konti. So ganito lang kakapal guys, para sumuwak po siya. Gagamit po tayo ng grinder. Ang bala natin, cutting disc or yung mga pamputol ng bakal. So yun guys, nabawasan na natin siya ng konti, natapyasan na. Tapos take note lang, kung di kayo marunong gumamit ng grinder, patulong kayo or pasuyo nyo sa mga marunong or merong grinder. Delikado yung grinder kasi baka first time nyo at masugatan kayo, delikado yung grinder guys ha. So yung tapyas natin, ganyan sa kalalim mo. Makikita nyo, sumuwak na lang siya oh. Ayun, nagpantay. Tapos yung dito guys, tinapyasan ko siya ng konti no. Kasi yung posisyon ng stock niyan ganito. Ayan, kung makikita nyo yung letter T, top, ibig sabihin, ganyan yung posisyon. Eh ngayon kasi, napansin ko, itong butas niya nandito sa taas. Kung papansin niyo itong Scoopy natin, alam ko ganito rin yung sa stock eh. Paano ba yan? Ayan, ganyan siya. Sa Scoopy, nasa ilalim, no? Kamukha sa stock, alam ko ganyan din. So dito sa binili nating bago, nasa taas yung butas. Kung kaya naman yung posisyon nito, imbis na pag ganyan siya, magiging ganyan. Ngayon, tinapyasan ko siya ng konti dito para sumakto siya sa butas. Kapag di ko tinapyasan, hindi ko may papasok yung bushing natin. Ito, hindi ko may papasok. Ngayon, naipapasok ko na. So, konting bawas lang naman yung ginawa ko. Ayan, no? Naipapasok ko. Kanina kasi hindi ko naipapasok. So, take note yung stock ganyan. So, yung magiging posisyon natin, yung naka-arco, dito siya sa taas ngayon. Kasi ganito yung posisyon yan, guys, oh. Ganito yung posisyon yan. Butas na to, yan yung bulitas natin, dyan siya maglalak. So pag tinaas natin, ganyan siya. So ganyan yung posisyon niya. Ngayon, tignan natin, swak siya oh. Pasok na pasok. So pasok lang natin itong spring niya. So ito galing to sa Scoopy, pero pwede nyo rin kunin yung galing sa stock. Yung bulitas niya ito. Ayan, pasok natin. So yung bulitas niya, normal na nakalabas yan kasi tinutulak siya ng spring. Ngayon pag naipit na nito,
Okay, goods na yan. Tapos, swak lang natin dito. Sana pumasok ng buo. Take note, nakalagay na yung bulitas at saka spring ha. So, kunin ko lang tong ano natin. Itong sayam. CNC rin tong pang-lock niya. Kung kaya naman pares lang di mangangalawang. No? Tapos, shoot natin yan dito sa may gap. Unahin ko siyang ipasok dito sa taas. Ayan, naipasok na. Tapos, tatry natin paraanin hanggang sa likod. So, kailangan nating mamit ng flat screw kasi tutulak ko yung disc or yung plate. Ay, pumasok ka. Yun. So, check natin. Yun lang. Dito yung lock niya. Dito siya naglalak. Tapos another lock niya doon. So, dito siya naglalak. Hindi siya naka-perpendicular. So, kailangan nating lagyan ng bukod na butas doon sa kabila. Dito sa taas, okay lang siya. Lagay ko, kailangan natin gamitin itong isa. So, ganyan pala yung orientation dapat. So, yun, trial and error, no? Para kasi medyo nakatila nga siya. So, kung ito yung gagamitin natin kabila, ayan, no? Medyo bababa pa siya. Kasi yung butas niya dito pa. So, yun, gamitin natin tong kabila. Bali, ganyan yung orientation niya, guys. Ayan, ganyan. Tapos yung dito, tatapyasan ko pa rin yung dito sa kabila. So yun, magagamit pala natin. Check ko sana mag-swak na to. Tapyasan ko lang yung dito. Okay, so yun, natapyasan ko na yung dito. Check ko kung sa-swak siya. Ayun, swak na. The moment of truth is lagay natin tong spring. Sana mag-swak siya, ano. Ito siya dito. Ayan, ganyan yung magiging position niyan. Sana tumama na yung angulo. Yun. Ayun. So yan, naisuksok na natin. Check natin kung swak yung butas niya. Hindi ko alam kung nakalock siya dito, pero angat muna natin. Yun, naglock siya dyan. Yun, swak siya. Naglock siya dyan, baba natin. Check natin kung siya maglalak. Yun, naglock siya dyan. Swak na swak. Ayos. Ayos. Yun, oh. Nice. Ganda, nagswak siya, guys. Ayos, may lock siya. Yun, swak na swak yung ginawa natin. So yung kabila, ganun din, palagay ko yung kabila yung tatapyasan ko nyan. So okay lang naman natapyasan to, wala namang problema. Ito tatapyasan ko pa nyan. Tapos ganun lang din yung gagawin natin, pero pakita ko pa rin. Pero yun guys, nag-swak siya oh. Ayun, may lock pa rin yung CNC footrest natin. Ayos, swak na swak. Double check natin. Di ba pantay siya? So may stopper naman siya sa baba eh. So sakto yung stopper niya dun sa lock. Angat, baba, angat. Sakto lang. Sakto lang siya na ganyan. So hindi ko na siya matotodo talaga eh, no. Pero okay lang. Swak na siya dito. Ayan, ganyan. Wala namang problema sa akin. So yung paa natin, sakto-sakto dito. Tapos may konti siyang kalso dito. Para hindi po lumalagpas yung mga tsinelas natin. Tapos dito sa taas na part, medyo rough po siya, may lining. Kung kaya naman, hindi po siya madulas. Kahit CNC po siya. So yun, lagay lang natin yung lock guys. Ito yung lock nyo. Gamit lang tayo plies. So dito kung makikita nyo, malayo siya, no? Medyo mahaba. Bala ko, soon tatapyasan ko to para may spacer siya dito. Para hindi po masyadong malayo yung awang niya dito sa lock niya. So sa lock, itulak lang natin. Gamitan natin ng plies. So yun guys, lumipad yung isang circlip natin. Hinahanap ko pa. So nilagay ko muna yung isa. Ayan ang haba ng sock niya, space dito. Lalagyan natin ng spacer yan soon. Okay na tayo dito sa kabila. Sock na siya. Nagkakaroon ng lock. Hindi po siya ma-vibrate. Punta naman po tayo dun sa kabila. So yun, nakikita ko na lit. Ang hirap hanapin. So kumpleto pa rin naman siya. So kung ano yung ginawa natin dito sa kabila, ay napakaganda oh. Ganon rin yung gagawin natin dito sa kabila. So tatanggalin lang natin yan. Tapos tabas tayo ulit guys dito para may swak din natin siya. Yung bulitas, yun pa rin gagamitin natin. Ayan, kung nandiyan pa stock nyo, okay, linisan lang natin to. Tabas time na, so swak lang kasi talaga yan, no? Kung makikita nyo halos 0-0. So tabasin lang natin to. So yun guys, natapyasan na natin siya ng konti, no? Swak na to. So finit in ko na kanina. So pati ito, tinapyasan ko ng konti dyan para pumasok siya dito sa pinakabutas. So tinry ko kanina, nag-swak naman. So yun, swak na siya. Ilalagay na lang natin syempre yung ating spring galing sa stock. Pwede natin linisan ng konti yan. Makalawang siya, linisan ko lang. So yung gagawin ko guys, para hindi tuloy ang masira or mga lawang tong spring natin, lagyan ko siya ng grasa sa loob, no? Yung sasakto lang. So yan, may grasa na siya. Lagyan natin tong spring.
Tapos bulitas. Yung kabila hindi ko nalagyan, no, sayang, pero pwede naman natin i-maintenance. And apply lang tayo ng konting DN. Make sure natin nakaswak yung bulitas. So ganyan pala dapat, guys. Okay. Ayan, swak natin ulit. Iyon. Pasok natin to. Iyan. Pasok. Check natin. Moment of truth. Medyo matigas siya. Iyon. Pababa. Iyon. Tumunog, di ba? Pag tumunog, nag-lock, sumaswak yung bulitas natin doon sa mga butas. All goods na. Lagay na natin itong pinlock niya. Sana wag lumipad. Iya, hindi naman lumipad. So yung pinlock natin, hindi naman siya agad matatanggal kasi may part naman na nakalubog doon. So hindi naman agad-agad matatanggal yan, no? So lalagyan na lang natin so ng spacer dito. Luwag niya, oh. So yun, nalagyan na natin yung dalawa, guys. Pumuputok-putok, di ba? Ayos, CNC na. Parang plug and play lang, di ba? Pag nakaangat, ganyan yung itsura niya, di ba? Angas, nipis lang niya. So yun, swak naman yung angulo nito, guys. Huwag kayong mag-alala, swak naman. Tapos medyo magaspang nga yun dito sa taas. Tapos pag inapak natin yung paa natin, ay, di ba? May clearance dito. Sakto lang yung clearance niya dito na hindi mahuhulog yung paa natin. Kasi may kalso siya. Swak lang, ganda. So bigyan ko lang kayo ng kaperasong montage. So yan, kung makikita nyo naman, talagang napaka-aesthetic niya, nakababa man siya or nakataas, talagang napakaganda, napaka-rare pa lang at saka napakakintab. Bumagay talaga siya sa ating mga motor. So swak na swak pang daily, swak na swak pang DN, swak na swak pang show. Napakaganda, di ba? Napakalutong, usable, functionable, at maaasahan po nating tatagal talaga itong CNC foot peg na nilagay po natin. So ilalagay ko po yung link kung saan po nabili itong ating CNC footrest. Check nyo na lang sa description or tap yung screen at may makita kayong basket dito sa kabilang side. Also ilalagay ko rin po yung link nitong ating CNC Siam pin para dito sa ating mga footrest para mabagayan ninyo. Yan lang muna para sa video nito. The more click, the more you know. CNC footrest para sa ating mga motor. Ganda, oh, di ba? Bye-bye.